Magandang umaga mga kapatid sa Panginoon sa atin sa Living Word Global Outreach Ministries in Cavite. So sa lahat ng mga sumusunod na mga sumusubaybay ng ating lingguhang pananambahan sa Facebook Live streaming, magandang umaga po sa inyo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Walang iba na dapat tayong panaligan sa araw-araw. Mga 2 buwan na rin tayong naka-quarantine lahat tayo. Walang hindi, no? Iba nasa ECQ, iba nasa GCQ, iba nasa MCQ. Kung ano man yan, ay binabati ko kayo lahat na mga kapatid sa Panginoon, no? Mga kababayan ng magandang umaga, magandang blessed Sunday to everyone. So, ngayong araw na ito ay hindi lang natin sasambahin sa ating mga puso dahil ang pagsamba naman ay sa puso yan, John chapter 4 verse 23 and 24. So, yung paglapit natin sa Diyos ay individual, no? Bagamat wala tayong formal gathering in the church. So, napakabuti pa rin ng Diyos sa atin. And God still with us. At hindi tayo niya pinababayaan ni iwan man. So ngayong umaga ay bibigyan po natin ng pagtatalakay, bago tayo bigay ng panahon sa panahon ng araw-araw na paglilingkod natin, pamumuhay natin. Marami tayong mga problema, mga pagsubok na dinadaanan. Kaya sa araw na ito ay bibigyan po natin ng pansin, yung sitwasyon na ating kinalalagyan. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa araw at umagang ito, dalangin ko po ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa amin. Lord, lukuban mo kami ng iyong presensya. Lord, continue to overshadow, envelop us with your glory. At sa bawat isang naghahanap ng kalinga, naghahanap ng kalakasan, Lord, naghihintay at umaasa ng pag-asa at kasagutan sa lahat ng mga suliranin, problema at kabigatan, lalong higit sa mga karamdaman at kaligtasan ng aming kaluluwa. Lord, sa araw at umagang ito, dalangin ko, Panginoon Diyos na buhay, sa pangalan ni Kristo Jesus ay hipuin niyo ang aming mga puso. Hipuin niyo ang aming mga buhay. Gamitin niyo ang boses na ito, Diyos. Ang pangaral na ito ng iyong lingkod, Lord, gamitin niyo ang aking puso, ang aking isip, ang aking boses, ang buong pagkatao ko sa umaga ito upang mangusap kayo sa bawat isang nakikinig at sumusubaybay sa Living Word Global Outreach Ministries dito po sa Cavite, Lord, Naik and Maraguton. Kaya sa araw na ito, God, I commit myself to you and your people and everyone that are listening today in Jesus Christ's name. Amen and amen. God is good. Hallelujah. Yeah. Okay. So, ngayong araw na ito ay kakain po tayo ng tinapay ng buhay. Okay. Tinapay ng buhay na kung saan ay magpapalago ng ating pananampalataya at magbibigay po sa atin ng kabusugan at sabi nga sa kawawan katigawan. Yan. Yung pagpuno ng ating mga kauhawan sa Diyos, sa Kanyang presensya, at lalong higit sa Kanyang salita na nagpapabusog, hindi lang ng ating kaluluwa, kundi higit sa lahat ng ating spiritual na buhay, na siyang tinatawag na tumatanggap ng reward sa atin, ang ating kaluluwa. At ang buhay na yan, na binigay ng Espiritu ng Diyos sa atin, para tayo ay magpatuloy na mabuhay para sa Diyos. Okay, yan. Napod mo ba yun? Okay, good. So, John chapter 6 verse 1 to 13. Basahin po natin. Sometime after this, okay, John chapter 6 verse 1 to 13. Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, and that is the Sea of Tiberias. Verse 2. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick.
Then Jesus went up on a mountainside and down with his disciples. Verse 4, Jesus' Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him. Now take note, he asked this only to test him. For he already had in mind what he was going to do. Verse 7. Philip answered him, 8 months' wages could not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Verse 10. And Jesus said, "Have the people sit down." And there was plenty of grass in the place. And the men sat down, and about 5,000 of them. Okay? Verse 11. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed those to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Verse 12. When they had all had enough to eat. Now take note of the word. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled the 12 baskets with pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. Tuloy po natin sa verse 14 and 15. And after people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Last verse. Jesus, knowing that they were intended to come and make him a king by force, withdrew again to a mountain by himself. God is great. The title of the message is Miracle of Provision, when you place your trust in God. Alam nyo, as I reflect to almost 2 months of quarantine, based on my experience and the experience of other people, and as I reflect to what the social media is saying, all the people are sharing their hearts, giving their ideas, their thoughts. Alam natin na mararamdaman mo, no, na maraming mga anxious, fearful. Yung iba, they are experiencing hunger dahil maraming mga hindi nakatanggap ng mga SAP, Social Amelioration Program. Maraming mga na-left behind. Maraming nakatanggap ng mga nagka-experience mga injustices. Sa panahon ito, iba't ibang mukha ang makikita natin. That one thing is very, visible, vivid. That in many countries, not only the Philippines, alam natin the economic possibility of breakdown and shut up dahil because of the paranoia and because of the suspicion na maraming mga nagdi-declare that be careful, aware, take note, you must be take watch of yourself, because you should always think na yung mga nakakasalubong nyo, maaaring may virus yan. Yeah. So, yun ang mga naitatanim. Nakikita ko kasi, nababasa ko yan.
ilantad yan sa social media. Sa Amerika, sa ibang bansa, even up to here. At maraming mga katatakutan at maraming mga bagay-bagay tayo na nakikita na mga videos. Na ako maraming nare-receive ng mga videos din, napapanood ko, titingnan ko, pinavalidate ko. So, at this point of time, okay, one of the scenario that we can really experience, brothers and sisters, is the probability na magkakaroon ng economic tinatawag na shortage. Yung possibility yan. Kasi, ano yun? Hindi ko sinasabi, I'm not prophesying, I'm not also saying na magkakaganon. Pero, yun ang nakikita ko, yun ang nakikita ng marami, at yun ang mga naririnig ko na mga sinasabi. At makikita natin na maraming mga pangangailangan. At sinasabi nga na kukulang na yung mga productions. No? At sa dami ng mga kulang ang supply, kulang ang resources, dahil siyempre lahat ng mga bansa nagsasarahan eh. Di ba? Walang trading. Limited ang trading. Dahil lahat nga ay natatakot magpapasok ng tao, magpapasok ng mga kung ano-ano mga produkto. Dahil baka daw may probability na may dalang virus. So, maraming mga tinatawag na mga myth, maraming mga haka-haka, kuro-kuro, na minsan nagpapagulo na ng ating isip. Pero isa lang ang totoo. Whatever happens in the world, okay, dahil ang famine, it's a long-term, okay, it's a long-term problem na pwede natin maranasan. So, ay isa sa nakita ko ngayon, kaya nag-decide ako na at the same time, based on conviction, siyempre lahat naman tayo may mga conviction, mga pastors, may mga conviction yan. So whatever your conviction is that you want, that you feel that God wants you to say or to lay down to your people, to your parishioner, to your groups, I believe that is a special message God placed into the heart of every minister. So sa akin, as I pray to God, as I pray to the Lord for the whole week, siyempre gano'n naman, gini-germinate mo yan, then kinukonclude mo yan at minsan Saturday evening, then you conclude it early Sunday morning, sometimes gano'n. Sometimes Sabado pala concluded na, pero nagdadagdag ka ng mga idea Sunday morning. So, the miracle of provision. Why miracle? Because you supersede the natural, okay? And the provision is something that God provides according to your need. No? Kaya nga makikita natin sa John chapter 6, when they have filled enough, they have eaten enough. Okay? Kasi alam nyo, marami kasi nung wala pa yung mga lockdown, wala pa yung mga quarantine, marami yung mga teachings like prosperity doctrine, faith prosperity doctrine, that's very hyper. And ako nagtuturo din ako ng mga law of attraction, nagtuturo din ako niyan. Pero one thing that I just concretize my conviction and faith based on the Bible. Kumbaga, mahirap kasi, no? Like John 10:10, say for example, that thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But God gave life and life abundant. Okay? So, binigyan niya tayo ng buhay. So, what is important in life? It's not the car, it's not the house, big houses, although necessity lahat yun. Don't get me wrong. Lahat yung kailangan natin. Food, shelter, clothing. Yan ang mga necessity natin. Siyempre, oxygen, natural na yan. Natural na yan. Food, shelter, and clothing. So, food, kasama na yung water, siyempre. So, lahat yan is necessity. Ngayon, nadagdag na yung mga ibang necessity. Like, for example, sasakyan. Kasi nga, dati wala namang ang mga sasakyan natin. Mga kare-kariton lang, mga bangka lang, bangka, daong, ang tawag dito, yung mga asno, mga donkey, yun noon, no? Way back in the primitive life. But now, no, as we develop in a higher advanced technology, so ngayon, minsan pupunta ka na ng palengke na naka-tricycle ka pa. Hindi pa nga high-tech yan kung tutusin, di ba? Pag pumunta ka talaga sa ibang bansa, high-tech talaga, lumilipad na yung mga kotse. Di ba? Yung mga sasakyan, lumilipad na. Doon na tayo papunta eh.
Whether we like it or not, dati walang cellphone, ngayon may cellphone na. High-tech na sa atin yun. Pero, ano pa rin tayo, left behind pa rin tayo. Ako, marami akong mga video na collection ko sa iba't ibang sasakyan na very high-tech talaga, the car of the future. Diba? So, ibig sabihin, kung paano sinabi sa Book of Daniel that the earth will be covered by the knowledge of God. So, same likewise, yung mga inventions, mga discoveries, mga realization, mga scientific proof that confirms the Bible, talagang nire-reveal na ng Diyos in preparation to the last days because God is coming. God in the second coming of God. Okay? He will come again. Okay? Not only to rapture the saints, but also to judge all the living and the dead. Yan naman ang sabi ng First Thessalonians. No? So, ano ang gusto ipakita sa atin dito? That every time people of God, or not only the people of God, but those people that are experiencing problem, crisis, ang manifestation agad niyan, kapatid, kapag nagtagal, okay, famine talaga. Tingnan natin, ha? Okay, out ko muna to. Okay, then out ko muna tong aking, gusto ko lang i-out. Okay, yun. At punta tayo dito sa aking mga text. Like for example, habang hinihintay po natin, no? Like for example, dito kay Elijah. So, kay Joseph muna tayo. So, alam natin kay Joseph na nagkaroon ng 7 years famine, right? Okay, in the land of Egypt. Like yung Pharaoh, nagkaroon ng dreams in Genesis 41. Okay? So, doon makikita natin yung galaw ng Diyos. At in advance, gumamit ang Diyos sa isang tao. Alam natin ang history, no? Nung si Jacob, no? Yung isang anak niya na si Joseph. Ba? One of his favorite son. Pinagbili sa mga merchants sa Egypt. Dinala si Joseph. Pinagkanulo siya. Parang gano'n pinagbili siya. Parang ginawa ni Judas Iscariot kay Jesus Christ. So, okay? So, nung itinabot siya doon, lumaki siya, kinuha siya. No? At siya ay naging isang citizen ng land of Egypt. So, to cut a long story short, alam natin ang nangyari. Alam natin ang naganap. Okay? Alam natin ang naganap na si Joseph ay nakulong dahil sa siya daw ay tawag dito. Siya daw ay ano ba nangyari dito sa aking sorry po. Ay yun. Okay? Siya daw ay nag-rape sa asawa ni Potiphar, no? Okay, so makikita natin doon. So, yun ang naganap sa buhay ni Jose. So, nakulong siya. At one day, itong Pharaoh, yun, lumabas. Bagal na ng aking laptop. Mukhang kailangan ng i-reformat. Okay, so yan. Sorry. Okay, so, nakulong siya at nagkaroon ng dream ang Pharaoh. So, wala maka-interpret all the mga magicians, mga astronomers, walang tawag dito, maka-interpret. So ito na, lumabas na rin sa bukas. Thank you, Lord. Okay, so wala. Nakakita ng 7 cows, sa creation of dream, at saka 7 grains, yun. In-interpret yun, wala maka-interpret na. So, to cut a long story short, si Joseph ay dahil nagkaroon ng mga tinatawag na mga kasama na nakulong doon at may nakapagsabi na si Joseph ay pwede maka-interpret. So to cut a long story short again, because this is a very long story, okay? So humarap na siya sa Pharaoh at sabi niya, I don't have the ability to interpret your dreams, your vision and dreams. But only God, my God, the Lord of Lords, the King of Kings, the Almighty God, can interpret your dreams. God will help you.
So, ininterpret niya na, sinabi niya na yung possible na dumating sa bayan ng Ehipto. At to make a long story short, nagkaroon ng 7 taon na tagutom. Na alam natin, 7 years tayo nga, 2 months pa lang, ang dami na umaangal eh. Di ba? So what happened? Because of the mind of Joseph, they were spared. Because of the great plan, the mind of Joseph, how to prepare the people. Inihanda ang bansang Ehipto. At dito kinausap ng Diyos ang pamilya ni Jacob. Go to the land of Egypt through Joseph. So, maraming istorya pero ginamit ng Diyos. Napapunta. Okay, alam na natin istorya. Kunyari, nagkasala yung mga kapatid ni Joseph. Sunduin ninyo ang inyong bunso. Kasama ng inyong itay. Ng inyong ama. Ayun na. Hanggang sa na-reveal na. So, sinabi ni Joseph, yung ginawa niyong masama, you mean, the evil that you did to me, it meant for good. Parang ganun. Sabi nga, blessing in disguise. Binenta niyo ako in advance para i-prepare ko kayo. Dahil kung wala si Jose doon, patay silang lahat doon. Okay? Yun ang pinaka-main story na pwede natin kasi mahaba talaga ang story yan. So, di tayo. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo na kapag tumatagal ang isang famine, like walang ulan, di ba? Sa atin, pag may El Nino, naku, angalan na. Pag bumaba na yung level ng Angat Dam, patay na. Yun na ang problema. Takot na tayo, di ba? Natatakot na tayo. Kasi bakit? Dahil nag-aalala tayo, baka wala ng tubig. Nagkakaubusan ng tubig sa Manila, say for example. So yan, ang mga causes ng famine, like walang ulan. Katulad nangyari kay Elijah. Okay? Sa 1 Kings 17. So for 3.5 years naman ito. Wag na lang yung 3, yung half years na lang. Tayo nga 2 months pa lang, kulang pa ng 4 na buwan para maging half. Di ba? So dito dumating yung point, ang pinakamalala dito, makanibalism na, kinakain na nila yung mga anak nila. Dito sa 1 Kings 17. Di ba? Nag-aagawa na sila, nag-aaway na sila. So isipin mo dumating sa ganung pagkakataon na sarili mong anak ay kailangan mo ng kainin para mabuhay ka. Ano na nangyari? Diba? And we think that these are the people of God, these are the Israel people, and yet, diba? Nagagawa nila yun. Alam nyo kasi, kung titignan nyo ang trajectory ng story ng buhay ng Israelita, madali sila makalimot. Isang henerasyon lang, limot na. Say for example, si Jose. Yung Red Sea muna. Yung Red Sea, limot na nila agad yun eh. Diba? Ano lang, 40 years lang, limot na nila yung paghati ng pula ng dagat. Dagat na pula pala, sorry. Pagkatapos kay Joseph, ito, 7 years. Nalimutan na after one generation and a half. Wala na. Nagliwaliw na ang tao. They forgot the law. They forgot the blessing. They forgot the miracle. That's the nature of human being. Pagka nasa problema tayo, we are asking God to help us. To have an intervention. God to intervene on us. And rescue us, save us from all the crisis, all the problems that we are experiencing. Pero what is happening? Kapag ka-relax na naman ang buhay, wala na, okay na, kanya-kanya na ang tao, wala na tayong pakialam. So, basically, ang isa sa mga dahilan ng family, say walang ulan, di ba gano'n, walang tubig yun. Siyempre, sobrang init, siyempre, pagka sobrang init, gano'n na rin yun, walang ulan. Possible yun. No? Ano pa? Giyera. Ano pa? Sakit, mga pandemics. Diba? Ito nakikita na nga natin eh. Lahat ng mga ports nagsasara, mga airports nagsasara. Walang trading. Kaya kung ano yung pagkain mo dyan sa bansa mo, yan na yun. Diba? Hindi ka makabili. Kung makabili ka man, okay. Kung sino yung open. Diba? Ang nangyayari, siyempre, para makasupport, sige, utang ka na lang. Ganyan yan, utang ka na lang para i-support mo doon sa mamamayan. Ganun lang yan eh, ganun lang talaga ang buhay. Diba? Kung alam naman natin, nakikita naman natin sa mga dyaryo, sa mga news, kung ano ang ginagawa ng ating government para lang i-support sa atin, para mag-survive tayong lahat.
O kung meron mang problema dyan, hindi na problema ng presidente yan. Ang ginawa niya na ang kanyang best para sa bansa. Ginawa niya na ang lahat ng mabuti para sa atin. Kung meron mga kurap yan, kumbaga sa hindi niya nahawak yan, hindi naman siya Diyos. Di ba? Hindi naman siya all-knowing, hindi siya omniscient, omnipresent para makita lahat yan. Di ba? Tandaan nyo, even God Himself, tandaan nyo lagi, God respects our will. Di ba? Hindi niya tayo ginawang robot para pakialaman tayo. Sa ayaw mo sa gusto, gagawin ko to. O siguro, doon sa system, doon sa kanyang tinatawag na program, end-time program, yun, pwede yun. Talagang whether you like it or not, darating at darating yan because it was already been prophesied. But as far as your personal decision, personal activity in life, personal relationship, or personal idea, God gave us, you and I, binigyan ng Diyos ng pinakamataas na kaloob at ito yung tinatawag na will. W-I-L-L. Kalooban mo. Kaya nga, every time Jesus heals, sinasabi niya lagi, do you believe that I can do this? Why? Because without your will submitting in submission to the will of God, you can never have miracle. You can never receive miracle. Nangyari na yan sa Mark chapter 6. Walang miracle na naranasan ng tao sa kanyang lugar sa Judea. Why? Because of their lack of faith. Lack of faith. Simpleng umupo-sipon-sipon lang ang gumaling. Mga petty-petty disease and sickness. But no miracle happens. Why? Because their lack of faith. So, dito kay Elijah, try to use your please. Try to use your imagination. 3.5 years. Huli yung 7, tapos na yung 7. 3.5 years na lang tayo. Now, looking at that point, na yung spectrum na pwedeng maranasan at naranasan na nga nila hanggang sa point ng cannibalism na ang nangyaring resulta sa kanila because of hunger, severe hunger. Ikaw, tingnan mo yung sarili mo. Tingnan natin yung sarili mo. I want you to imagine this. Suppose, I'm not saying that it will happen now. I'm not saying this. But suppose, like what happened to the Israel people. Okay. Suppose, mag-extend. What would be the picture of every country sa mundo? Pwede mangyari yung Book of Revelation. Yung sinasabing severe famine. Ha? So, pag sinabi mong famine, sabi ng Bible, ang isang loaf of bread ay halaga na ng isang araw na sahod. Oh, hoping na hindi pa ito yun. Crisis pa lang to. But that is the highest peak of the prophecy. If that would happen, I could say na ito na yung possibility. Kapag halimbawa, ang halaga ng tinapay, let's say pandesal. Dati I remember when I was just young, ang pandesal noon, ang lalaki may Nutriban pa no? Mura lang, parang 25 centimos o 10 centimos. Ang dami ko nung tinapay, nilalagay ko sa backpack ko. Pag uwi ko ng bahay, mga kasama namin sa bahay. Kasambahay namin. O yan, may dala-dala ako, 15. Parang gano'n, no? Parang 10 centimos lang yata dami no, lalaki. Ngayon, yung piso, magkano na ba? Naku, kasi laki ng piso. Kasi laki ng piso. Oh, di ba? Ang liit na. Oh, paano yan? Kung ang halaga ng isang tinapay, loaf of bread, ay halaga na ng isang araw na sahod, magkano ng isang araw na sahod? Basic salary, provincial rate. Say for example, 350, 450. Kung gano'n na, ibig sabihin nun, naku, this is really the end time. I would say, ang preaching ko doon na papunta. Doon na talaga. Kasi yun yung mga signs Di ba? So sa ngayon, pag nagtagal. So gano'n naman yun pag nagtagal. So ang nakikita ko mga probability, yung economic problem o breakdown, kapag nagtagal, na, tingnan mo
Halimbawa, okay, limited. Okay, ngayon, ang dami naglalabasan ng mga negosyo online. Sige na, okay, pagbigyan na lang. Pero tanong, paano yung trading mo yan? Lahat nga ng mundo nagkakaroon ng problema. Sige, huwag na natin kontrahin. Baka sabihin naman huwag mo nang pakialaman yung negosyo namin. Sige. Pero ito lang yung point ko. Paano yan? Paano yung pag-iikot ng trading yan? Kung limited lang ang resources, may pera ka nga, wala kang mabili. Di ba? Panahon ng gera. Di ba? Isa sa mga dahilan ng famine, gera. Di ba? So, paano yun? Ano gagawin mo? So, like for example, in the life of Elijah, may nagutom 3.5 years. Okay, so kung ito man ay pang third year na o pang 2 years na kasi wala na yung sa brook no? Wala na yung tubig sa Sherit. Natuyo na. Di ba? Wala nang dumadaloy na tubig. So, sabi ng Diyos, pupunta ka sa Saripat. Sa 1 Kings 17. From verse 9. Go at once to Saripat in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So, magkakilala ba sila? No, hindi sila magkakilala. Pero makikita natin, sabi noon, ang pinakamagandang word dito. So, he went to Saripat and went. Okay? And sabi noon, sorry, kung iakit natin, sabi rito, okay, sorry. Ayun. Okay, sabi rito, verse 11, verse 10, sorry. So he went to Saripat. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so that I may have a drink? So as she was going to get it, he called and bring me, please, a piece of bread. Now, tingnan niyo po maigi sa ng babae. As sure as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jar. Okay? And I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself, my son, that we may eat it and die. Ano sabi ni Elijah? Elijah said to her, don't be afraid. Don't be afraid. Alam niyo kasi, ang takot talaga ang unang papatay sa atin. Hindi yung virus, hindi yung problema, hindi yung ano pa man. Ang unang papatay sa atin yung ating panic at takot. Okay, yan ang magpapahina sa ating immune system. Yan ang magpapahina ng ating pananampalataya. Ang sabi nito, don't be afraid, go home and do as you have said. But first, ano sabi? But first make me a small loaf of bread for me. From what you have, and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, ayan. So, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used. Now take note, we are talking about famine. We are talking about, kaya nga umalis na doon si Elijah sa Brook Cherit, then wala nang dumadaloy na tubig. But here, the jar of flour will not be used and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain on the land. So, yun ang point kung bakit may famine. Walang ulan eh. So, paano ka makakaluto? Alam niyo, isa sa mga pinaka-necessity natin is water. Food, marami pang pwedeng gawing paraan. No? Pero tubig, patay ka. Pagka wala ka niya. Pero nakakapagtaka lang, no? Yung babae, nung sinabi niya, pwede ba makingin ng tubig, takbo siya agad. Yung babae. Pero nung sinabi niya, pwede ba pakingin ng food, doon siya umiyak. Baliktad na, no? Kung tutusin, rain, dapat walang tubig. Pero humingi siya, binigyan siya ng tubig. Okay? Pero nung humingi na siya ng tinapay, sabi, oops, teka muna, alam mo naman, na tuyot ngayon at wala kaming pagkain. Ito na nga, huling natitira. Sabi ni Elijah, do what you want to do. But first, give me first. Now, it is a typology of Jesus Christ that once we place things in the hands of God, God will bless everything. Alam nyo, maraming ngayong problema. Nakikita ko isa sa mga problema ng tao, yung pagkain, yung ipangangailangan.
angal-angal, walang SAP, wala silang ayuda, hindi sila tumanggap sa suporta ng barangay. Kung meron man, tipid na tipid, walang sardinas, walang ganito. Yung iba naman, may ganito. Yung iba naman, okay. Minsan maingit ka pa nga sa ibang mga lugar. Pasalamat na pasalamat doon sa mga natatanggap nila. Tapos mag-iisip ka, ikaw, minsan nakakalungkot lang, ano? Kasi sana, ang hirap eh. Ang hirap talaga kasi, alam nyo, kaya ang social media nakaka-depress. Kasi, yung wala, at yung mga nagpipicture, minsan nakakalungkot. No? Kahit naman noon eh, kahit naman walang COVID-19, ang dami nang nadidepress eh. Trainer po ako eh. Nag-handle ako ng training ng mga depression and suicidal. Alam ko, pinag-aralan ko kung anong effect ng social media sa bata hanggang sa matanda. O, ano yun? Yung identity crisis, yung tinatawag na comparison, at yung tinatawag na self-pity. Bakit sila nakaka-inom ng mga mamahaling kape? Ayoko na magbanggit ng brand. Baka sabihin pa, nagpo-promote ako, wala naman akong bahay dito. Yun, di ba? Teka muna. Bakit ganun? Naiikot nila ang mundo, ako hindi. Parang mga ganun. No. Alam nyo, ang testimony minsan, o yung pagpo-post, minsan nagdadala ng kalungkutan yan. Sa iba na wala. Kaya nga, dapat yung mga testimonies natin, dapat ang ipatutuo natin yung kabutihan ng Diyos, yung pagliligtas, yung pagpapala, biyaya ng Diyos. Hindi yung, pag may bagong sapatos, talagang pipicture ang isa-isa, mga jacket, ayan, made in UK. Yung pala, ukay-ukay, mga gano'n, di ba? Made in kung anong bansa man yan. Di ba? Hindi local yan. Diba? Ano ngayon, hindi local. Ang importante, yung necessity. It's not a matter of what you want, but what you need. That's what the Bible is trying to imply. No? The main course, one of the main course of the Bible, or the main subject of the Bible that God is teaching us is the word stewardship. Stewardship is something na pagkakatiwala sa iyo. Now, the more mo hanapin ang sarili mo sa iba, the more malulungkot ka. The more na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, malulungkot ka. At magpapalungkot ka kung mayaman ka man, kung nasa upper level ka man, at magkukumpara mo yung sarili mo sa iba, magpapalungkot ka. Baka magpakamatay pa yun dahil sa sobrang lungkot sa sarili niya. Lalo ngayon, nakikita mo sa TV, di ba? Umiiyak, walang sabi ng isang matanda, siguro kung titinan ko yung edad niya, para mga magsi-70 na yun eh. Baka pwede magkomentado na lang ako. Yung iyak niya, iyak bata. Alam mo yung... Sandali po ha. Alam mo yung iyak bata? Yung para bang awa-awa sa sarili na parang inalisa ng candy at binigyan ng candy. Nung pinapanood ko ngayon, sabi ko, pabihirang buhay naman talaga. Kung wala lang ang Diyos at walang pag-asa, talagang ayaw mo nang mabuhay. Minsan pinag-uusapan namin dito. Gusto natin humaba ang buhay natin, pero imaginein mo, kung ang buhay mo puno-puno ng kalungkutan, ahaba pa ba ang buhay mo? Gusto mo pa ba yun? Baka hindi na. Gusto mo ba ng 80 years ang buhay mo, tapos sa edad mo na 50, ano ka na, bedridden ka na, tapos sisipa-sipain ka na ng anak mo? Humingi ka ng pagkain, humingi ka ng tubig, papalitan ka na ng diaper, ayaw kang palitan dahil wala. Alam nyo, kalungkot, may nakakausap kong matatanda. Sabi na, ayaw kong tumanda nang wala akong pension. Kasi pag wala kang pension, hindi ka alagaan ng anak mo. Hindi ka alagaan. Ipagtatabuyan ka, yan, sinalay sa ina lang. Sa ikaw na mag-alaga niyan. Pero kung may pension ka, di ba tumatanggap pa ng 30,000 isang buwan, sinalay sa akin na lang. Di ba? Natural yan. Di ba may pakinabang ka eh. Sa akin na lang sinalay. 30,000 isang buwan yan. Makakuha lang ako ng 5,000 dyan. Malaking bagay na. Ako naman mag-aalaga kay nanay. Di ba gano'n? Pero ang daming matatanda umiiyak. They were crying. They're asking for mercy. Maraming mga nagpapalimos ngayon. Dating meron naman nagpapalimos. Nakikita mo yan. Bakit? Dahil sa wala. Alam nyo, ako nakita ko po. Totoong-totoo sa akin ngayon yung salitang ako'y naging bata at ako'y naging bata at ako'y naging matanda. Pero hindi ko nakita na kanyang lingkod ay pinabayaan. Ni ang kanyang anak ay magpalimos ng tinapay. Mga kapatid, alam nyo, maraming mga nakikita ako sa mga social media. Siyempre, may mga kagrup ako ng mga pastors
mga manggagawa na na lingkod ng Diyos. Alam nyo, nakakalungkot lang kasi minsan mag-iisip ka, no? Bakit kaya ang mga mananampalataya hindi nila naiintindihan kung ano ang buhay? Alam nyo, ang tunay na kayamanan natin kasi yung pag namatay kayo. Yung kabilang buhay, yun ang tunay na kayamanan. Hindi yung kayamanan dito. Ano sabi dito sa verse 19 ng Matthew chapter 6? Do not store up yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroys, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasure in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Mga kapatid, alam niyo, simple lang eh. Simple lang talaga. Simple lang ang buhay. Simple lang ang buhay. Lahat tayo naghahangad na magkaroon ng karangyaan o kaalwanan o yung comfort in life. Lahat tayo nagnalasan yan. Walang hindi. Diba? Hipokrito ako sasabihin kong hindi ko kailangan ng pera. Hipokrito ako sabihin kong hindi ko kailangan ng sasakyan. Lalo ngayon, sa panahon natin. Ilang beses na ako muntik ma-heat stroke. Yung aking dalawang lumang sasakyan. Na talagang matagal ako nagkarag-karag, na talagang minsan umuulan, nagtuturak ka, galing sa init. Minsan nagtitrain kami sa mga pulis. Sama ko yung aking pamangkin na si Ham. Talagang minsan naawa na lang ako sa aming sarili. Pawis na pawis kami. So sabi ko nga, pray tayo sa Lord ng sasakyan. Binigyan tayo ni Lord ng sasakyan na malamig. Kasi dalawang beses ako muntik ma-heat stroke eh. Sabi ko sa Lord, Lord! Kung mamamatay ako dahil sa init, paano bang nakakalungkot? Ayoko dyan, Lord. Lord, bigyan niyo naman kami kahit ano, basta malamig lang. Kahit anong klase. Kahit tora-tora, basta malamig lang. God provided. No? Hindi man siya ganun kamahal, pero provided. Tapos, God provide again. Pero, kahit tulugan niya, pero provision. Pero ito lang yung point. Paano kung kinuha sa'yo? Katulad ngayon, ako nakakausap, marami akong mga nakikita na sabi nila baka daw magkaroon na ng bankruptcy yung mga company. Possible. Kasi karamihan naman ng mga negosyante, utang lang yan. Nag-uutang lang sila. Paano sila makakasurvive, makakabayad kung walang transaction, walang trading, walang productivities? At kung may productivity man, may services man, yung resources kulang. O, paano? Diba? Halimbawa, yung mga mall, magbubukas. Paano kung wala namang pumapasok? Papalamig lang. Mainit dito, papalamig tayo. Medyo papahinga tayo. Bili lang tayo ng konting iced tea. Okay na yan. Upo-upo lang tayo dito, tambayan. Paano kikita yung mga ganun? Nilugi rin. Diba? Ilang buwan. Alam nyo, ang isang, kapag tumagal, ito yung nakita ko lang so I'm not an economist, pero parang personal ko lang itong pag-aaral. Kapag tumagal ng 3 months to 6 months ang isang company o ang isang bansa na hindi nag-operate in a normal procedure. Kasi dalawa ang i-consider mo inside, intra, di ba? And enter. International and intra. Kaya international, intranational. Within. Kung within pa lang, nagkumakapos na yung supply. Say for example, I'm not saying that na gano'n ang nangyayari at mangyayari, hopefully na. At naniniwala ako na if you believe in the Word of God, God will give you the kind of faith na kahit magkabali-balintong ang mundo, God will give you a survival, not only a survival, but a resilient faith for you to sustain, not only to survive, but to sustain in this time of famine or pandemic. We are not yet in the famine. Pero kapag nagtagal siya ng 3 to 6 months, tandaan po natin lagi, kahit gaano kayaman ang bansa natin, uubos po yan, yung reserve. Sabihin na natin, hindi naman pwedeng yung reserve ng ating bansa ay ubusin yan. Then, malaki ang problema natin kasi marami tayong mga tinutustusan din. Kaya ako naiintindihan ko po ang ating presidente, tao rin siya, hindi siya perfecto, siya namumroblema din, sumasakit din ang ulo niya, may pamilya din siya, iniisip, alam ko mahal niya ang pamilya na, mahal niya tayo. So, hindi niya pababayaan. Alam niyo kasi ang isang tao kapag may pamilya,
ang turing niya sa bansang Pilipinas, pamilya rin. Walang perfect na leader. Walang perfect. Pero may puso ang isang leader na mabuti. At ako kita-kita ko yan. Ha? So, kaya ako, lagi ko sinasabi, kapag nagbablog ako, alisin natin ngayon yung kawalang tiwala. Hayaan na muna natin. Total, alam ng leader yan, alam ng presidente yan, alam ng mga nasa top leadership yan, lalo ang ating presidente, mahal na presidente, alam niya yan. So, darating ang time, ako naniniwala, hindi yan papayag na walang ma-apprehend dyan. Lalo yung mga nakikita sa social media, yung talagang nag-a-appear. Hindi ako naniniwala na hindi papayagan ng ating presidente na hindi makalusot yan o makalusot yan mga yan. Gagawa ng paraan yan na ma-apprehend para makita ng taong bayan na ang ating bansa ay may grit. So, in short, sa panahon natin ngayon na meron tayong crisis pa lang, crisis, hindi pa tayo papunta sa famine. Hindi pa, wala pa tayo doon. Pag tumagal yan ng 3 months, 6 months, pataas, there is a probability, lalo kapag nagsara ang ibang bansa din. Yung mga tinatawag na mga trading, no, yung palitan ng pagbabahaginan ng mga negosyo ng mga bansa, no, pwede yun. Pero sa ngayon, meron pa ilan nila na pumapasok, meron pa namang palitan ng trade, hindi pa nawawala yun. Pero kapag lumala, at ang isa sa magpapalala hindi yung virus, maniwala kayo sa akin. Ang isa sa magpapalala yung takot natin sa virus. Kasi yung virus, as I have said, andyan yan. Given yan. Hindi mo na pwede alisin yan, andyan yan. At isa nakita ko na nagpapalala sa atin, ito sabihin ko na po sa inyo, isa sa nagpapalala at pwede tayo na makaranas ng kapag nagtagal yung ganyan kaisipan, pwede tayong dumating sa tinatawag na famine. Kasi tatagal yung concept ng lockdown o ng quarantine. Ito yan, ha? Yung tinatawag na myth, para sa akin, myth ito, na ang virus daw ay combination ng SARS-CoV at saka ng HIV/AIDS virus na pinagsama, ay wala na. Alam nyo, alisin nyo po yun. Hindi po yun. Ano po yun? Myth po yun. Yan ay pananakot sa isip ng tao. Tandaan nyo po, kung yan ay totoo, wala na pong hope ang bansa. Lahat ng bansa kasama ang Pilipinas, wala na pong hope. Bakit? Tingnan nyo. Kung yan ay totoo, sana wala nang nagre-recover, wala nang gumagaling. Makinig po kayo. Sana wala nang mas mataas. Tandaan nyo, mas mataas ang dami ng nagre-recover kaysa death toll. Mortality rate ng death. Mas mataas ang nagre-recover. Ngayon, yung namang PUI, PUM at PUM, yan naman ay sa laki ng population, hindi rin siya eksakto. Kaya gusto ko lang pong basagin yung takot. Kasi ang nangyayari ngayon, may mga nagba-vlogs, may mga kumakalat na mga vlogs na placing fear in the minds and the hearts of people. Wrong! Mga kapatid, ayusin natin ang ating kaisipan. Kung sino, halimbawa ikaw, kung sino man ang kapitbahay mo, nahawahan okay, sabihin na natin yung salitang nahawahan ng virus na sinasabing COVID-19. Okay, let's put that way. Okay, ano ngayon? Ang nangyari ngayon mga kapatid, parang ginagawa natin, may ketong yung tao. Para bang, huwag kang gagala kasi meron kang, mga kapatid, ang tandaan nyo ho, yung sakit na yan ay simpleng umosipon na lumala lang. Na pwedeng gumaling. At pag gumaling ka, pwede ka rin talaga mahawahan uli. Kasi sa panahon, at ang virus, alam natin, sa malamig tumitigil, bansa naman natin, mainit, tropical country tayo Pangalawa, di ba nung unang panahon, pagka inuubo ka, ba't ako inuubo? Ano lang yan, uso-uso lang yan. So, gano'n lang yun. So, purahin natin. Tapos, huwag na tayo mag-vlog pa, o ano matawag dyan, yung mag-post pa na
Yung mga naglalakad dyan, mga may gumagala dyan, isa, dalawa. Yung isa, palakad-lakad. Yung isa ay malapit na mamatay. Mga kapatid, alam nyo, sa totoo lang, considered na ano yan eh. Considered na parang terrorism yan eh. In a form of putting fear in the hearts of mind of people. Tandaan nyo lagi, kung ano man ang paniniwala natin dyan sa COVID-19 na yan, okay? Ako kasi, ako'y hayag na noon pa eh. Sa akin, para sa akin, yung virus, natural na yan, andyan na yan. Ngayon, pagka hinayaan natin yan, matatakot tayo, talagang tatamaan yan, yung mga may hina ang naturalesa, yung immune system, yan. Yan talaga sa totoo lang, kasi yun nga yun eh. Pero bottom line, kahit malakas ang immune system mo, pero pag natakot ka, nagkaroon ka ng anxiety, nagkaroon ka ng fear, tapos nakinig ka ng mga video na hindi naman totoo. Katulad doon sa India. Ito na. Sa India. Nung tinignan ko maigi, yung mga tao kaya nahilo, kasi may isang pangyayari doon sa lugar na maaaring gutom sila. At saka sa totoo lang yung mga social distancing, hindi talaga masusunod yan eh. Kahit sabihin pa natin, kaya nga sabi ko nga, kahit ECQ, GCQ, kahit anong QQ pa ang mangyari, because of the populated population, mahihirapan talagang i-apply yung social distancing. So, ang mangyari niyan, lagi lang natin masasabi na masisisi yung katigasan ng ulo ng tao. Kasi bakit? Dahil sa tinatawag na social distancing, which is very impossible to happen as far as population is concerned. Pwede yan kung gagawin natin yung katulad dati na talagang paisa-isa lang, pwede yun. Pero kung magsisimula na magkaroon ng laya na, o katulad niya na kanina umaga lang, nakita ko yung mga lasenggo daw, nagkalat na at nagsimula ng, dahil na-lift na yung ban, kaya ako nalungkot eh, na-lift na yung ban ng liquor ban, pero yung church worship, hindi. Sabi ko, ano kaya meron? Anyway. Sa vlog na lang siguro yan. Hindi na dito. Pero ito na yung point ko. Sabi ng Bible, do not worry. Therefore I tell you, do not worry. Verse 25 of Matthew chapter 6. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is it not more than food? Okay? More than food. And the body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow, okay, or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you be, by worrying, add a single hour? Now take note of the word, add a single hour to your life. Alam nyo, the more you worry, the more you have fear, the more you panic, the more you become anxious in life. Nag-aalala ka na, paano ito? Paano anak ko? Tapos alala ka sa COVID. Mga kapatid, ito na lang ang akin. Hindi makakadagdag ng buhay mo yan. The more, sabi niya malinaw, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Baliktarin mo. Can worrying minus single hour to your life? Yun lang yun eh. Diba? So, parang sinasabi na pag naligarilyo ka daw, bawas na 1 minuto yung buhay mo. Totoo naman talaga yun. Sulong-baga yan eh. Diba? Sulong-baga naman talaga yan eh. Ako nung panahon ko, nung kabataan ko, banda kasi ako. Nung ako sa mga club doon, sa mga kung saan man, di ba? Chain smoker ako. I stopped 1986, I stopped until now I don't smoke. Pero siyempre ganoon lang 'yan. Nakaka-apekto 'yan. So paano 'yan? Paano mo ngayon? Ano sabi ng Bible? Tandaan natin lagi, ang sabi ng Bible verse 33, but seek first. But seek first the kingdom of God. Pero bago yan, gusto ko lang sa ito. So do not worry saying, what shall we eat? Verse 31. Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Yung mga pagans, yung mga wala pananampalataya sa Diyos, yung mga religious but not righteous, yung mga religious but they just go. Yung tinatawag religious fanatic lang yun. Nagdadasal pero walang pagbabagong buhay. Yun, pagans ang tawag na. They don't have relationship with Christ directly, personally. Sabi na, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Yung basic necessities. But seek first His kingdom and His righteousness.
And all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Alam niyo kapatid, huwag mo problemahin yung pagkain bukas. Pag-prepare ka, mag-save ka, okay naman yan. Okay, sa John 6, di ba sinabi, save, yung mga natira, save, okay ang saving. Walang problema. Pero kapatid, yung gahaman ka na, yung land grabber ka na, yung mag-save ka, okay lang, okay. To prepare, to save for your health, to save for your education of your children, to save for your food, to save for your education, for your life, for your house, whatever. Pero para mag-land grab ka, meron ka na 1 hektarya, gusto mo 10 hektarya, gusto mo kunin ang buong lupa ng Naik at ang buong Cavite at ang buong Pilipinas. Gusto mo ikaw ang maging top millionaire, billionaire. Gusto mo sa'yo na lahat ng mga negosyo ng buong Pilipinas, kasama ng buong mundo. Yaan ay labag sa Matthew chapter 6. Ha? Kaya tayo nag-worry, alam nyo, because of the fear of the future. That's the point. Fear of the future. Why people worry? Because of the fear of the future. Natatakot sila na baka, at maraming baka. Mga kapatid, isang problema ngayon, ito na at dito ako magtatapos. Ang problema ngayon, paano ang tao natututo? Alam niyo, nakita ko, ituturo ko kasi mas maganda ituro to dahil ang tao nasa problema. Alam niyo, isa sa mga umiikot ngayon sa circle ng mga pastors is the word tithings. Marami sa mga tao takot. Noon pa wala pang COVID. Maraming hindi nagtatites dahil hindi nila naintindihan yan. Kasi ang katwiran nila, Pastor, paano ko magtatites? Wala naman akong income. Ano sabi rito? Sa Macedonian Church, ano sabi rito? Basahin ko lang saglit, mabilis. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace of God. Now, take note. Ang pagbibigay is a grace of God. Sabi dito, given to the Macedonian churches. Verse 2, in the midst of their very na severe pa. Ano yun, ha? Talagang kumaga sa anong tawag doon? Yung talagang grabe. Grabe. Very severe trial. Very severe trial. Their overflowing joy. Sa kabaliktaran, superlative pala. Sorry, kanina isip mo, superlative. Very severe trial. Okay, their overflowing joy and severe extreme, in their extreme poverty, welled up in rich generosity. Tingnan niyo yung mga paradoxical statement dito. For I testify that they gave as much as they were able. Sabi nyo, and even beyond their ability. Alam niyo, kaya malakas ang loob ko ngayon magturo nito. Kasi sa totoo lang, dito ngayon nasusukat sa panahon ng kawalan. Katulad ng babae sa 1 Kings 17. Walang-wala. 3.5, sabihin na natin, at the middle yun. At the middle of 3.5 years. So, siguro 1 in 8 months na, o 1 in 9 months na, yung tumatakbo. O meron ka pang another more than 1 year pa, ang tatakbo. Di ba? O, kung ikaw yung babae, isipin mo, paano kami? Kung bibigyan kita, mamamatay na nga kami. Pero still, because of the word, commanded by God to Elijah, and sabi ron, and I have commanded the widow to feed you, because the word was placed in the heart of Elijah. So dito makikita natin, si Paul was testifying because this time, merong tinatawag na severe trial. Merong needs na tulungan ng isang lugar. Okay? To support other place, other churches. But here, sabi dito, for as testified, they gave as much as they were able. Even beyond their ability. Entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing this service to the Lord's people. Mga kapatid ninyo, may experience ako dati. Na isang member ko. Kung buhay pa banggitin ko na, kung buhay ka pa, Kuya Jesus, gusto kita makita ulit. Brother Jesus Serigal. Puntahan niyo ako. At gusto ko kayo makita ulit. Kasi matagal na. I think that was the last time I saw him, that was 1995. O 93. Until now, hindi ko na siya nakita, hindi ko alam kung nasaan siya. Pero itong kapatid na to, bulag siya, may anak siya si Jenny, yun ang kanyang alaga. Kaya Jenny, kung nakikinig ka, please, puntahan mo ako. You're a blessing to me in my early ministry. Yung tatay ko. Malaking, po ito sa akin. No? Every time na kinikwento ko to, na-feel ko yung love of God.
Naalala ko yung panahon na bagong-bago. Nag-radio ministry ako noon. That was 1991. So, siya ang trabaho niya ay gumagawa siya ng yung lutuan bato, yung batong lutuan. Gumagawa siya. Binibenta niya na 25 pesos per piece. So, siya nakakabenta noon ng 2 hanggang 3 sa isang linggo. Minsan wala pa, minsan wala pa. Doon lang sila nabubuhay. At may tungkod siya, yung anak niyang I think mga 15 years old o 9 years old during the time. Yun ang kanyang mata, si Jenny ang pangalan, na babae yun. So sila ay nakikisquat lang noon dito na nakikipag-squat lang sila. So in short, member ko yan. So habang nagpipreach ako noon, patungkol sa kabutihan ng Diyos, inabutan niya ako ng 5 pisong lukot. 5 piso, tanda ko pa noon. 5 pisong lukot. Mga 80, mga sa mga 90 yun, 91, something like that. Inabutan niya ako. Sabi niya, Pastor, bigay ko sa iyo to. So, lukot na lukot. Kaya ayaw niya pakita kasi niya siya 5 piso lang sa kanyang paningin. Sabi niya, sabi ko, ay Brad, huwag na. Kasi alam ko yung point niya. Brad, yun na lang yan. Tapos, sabi niya, hindi po sa loob ko po binibigay yan. Hindi po, sige po, tanggapin niyo lang. Nung in short, sa kagustuhan kong tulungan siya sa isip ko, na huwag tanggapin, hindi ko tinanggap. So, parang nalungkot siya. Pag-uwi ko ng bahay, kasi every time na umuwi ako ng bahay, nagpipray ako, tapos ko mag-preach. The Lord rebuked me. Sabi ng Panginoon, bakit mo ginawa yun? Naging mayabang ka sa kanyang harapan. Ginawa niya yun sa akin, binigay niya yun sa akin. Hindi niya sa iyo binigay yun. Sa akin niya binibigay yun. Ikaw lang, dahil lingkod kita. Parang gano'n. Gano'n ang pag-iintindi ko sa prayer ko nung nagpipray ako. So gano'n naman nag-amplify sa isip na yung rebuke ng Panginoon sa isip at puso. Nangungusap ang Lord. In short, kinabukasan, ang allowance ko lang nun, parang 250 a week lang eh. 250 a week lang. Ganun malaki. Minsan, laki naman konti. Okay. So, in short, sinama ko yung kapatiran, si Brother Rocky, yung father ng ating Pastor Raquel. Sinama ko, Raquel, ka. Sakay ako doon sa kanyang Mercedes-Benz na di Padjak. Takami. O, Brother Jesus, so, ay, Pastor, salamat po, dinalaw niyo ako. Sino po kayo? Sino po yung kasama niyo? Si Brother Rocky po! Sabi ko, okay. Rocky nabanggit kita. Pagkatapos, yung po isang yan, sino po yung kasama niyo isang yan? Bakit nilabutan ako? Sabi ko, Brad, titilaw kay Rocky. Ba't sabi niya, may isa pa? Yan po, siya po, ayan po, katabi niyo. Si Lord po, si Lord. Sabi ko, si Lord. Ay, naku po, talagang napakabuti ng Diyos. Sabi niya, alam niyo, pag dinadalaw ako ng pastor, talagang ramdam na ramdam ko po ang kabutihan ng Diyos na parang Diyos ang dumadalaw sa akin. Naniniwala ako, nakasama namin na Diyos kasi nakita niya eh. Sabi niya, sino yung isang yung katabi niyo? Di, pasok kami, kwentuhan kami. Sabi niya, Pastor Alan, sabi niya, ang nababalitaan ko, nakikwento niyo sa church, na kayo ay may radio ministry. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko makinig talaga. Kaya lang, pag nakabenta po ako ng aking paninda, bibili po ko ng radyo. Hindi niya alam. God spoke to me. Habang siya ay nagsasalita, ilagay ang Diyos sa puso. Ibili mo siya ng radyo. Pag-uwi ko, may natira akong pera. Kasi 750 yung radyo. O 500, pero matandaan. Sa ganun. Sabi ko, Rocky, bili ka radyo. Bili ka na din ng battery. Tapos itong 100, bigay mo kay brother. Bigay mo sa kanya. Kaya dinala ni Rocky yung radyo. Saan dinala eh? Pag ganun ang tatatanda akong storya. Tumigal ng story short, iyak yung matanda. Iyak. O di ko alam, kasama nga yata ako nagkatid. Basta alam ko, pinahatid ko yung radyo. Yun. Iyak yung matanda. Pasalamat siya. Alam niyo, ang pagbibigay, it's coming from the grace of God. Giving is a grace of God. Kaya kung ikaw, ngayon pa lang, hindi ka title, hindi ka giver.
Kung yung walang problema, hindi ka giver, hindi ka tither, lalo kapag may problema, hindi mo gagawin yan. Tingnan mo ngayon, ako, nagugulat ako. Yung mga taong dati ng giver, yung mga dati na gumagawa na hindi na sila inuutusan ng pastor, they are automatically, and they are, sabi rito, yung verse 2, totoo sa kanila, in the midst of every very severe trial, they're overflowing joy. Because stewardship is one of the key element, pagkakatiwala, at yung mga bagay na meron ka, alam niyo kapatid, sa totoo, marami namang mayaman ngayon eh. Kahit ngayon mag-lockdown, bigyan niyo na lang ako ng 5 minutes, tapos na po ako. Ngayon mag-lockdown ng kahit mag-lockdown ng 1 year, ay yung mga milyonaryo, bilyonaryo, lalo yung mga, naku po, walang yung takot yan, okay lang sa kanila yan. Kaya lang, kung may mga negosyo sila, takot din. Kasi kaya naman sila yumaman, may negosyo sila, puro utang din naman. Kaya yung iba, may balita ko, may nagpapakamatay na raw. Kasi, bankruptcy. Nalulugi na yung negosyo nila, puro utang lang. Mayaman nga sila sa mukha, may kotse silang maganda, pero loan yun. Di ba? Kahit ako may kotse akong loan eh. Pag wala na, balik ko. Balik ka sa padyak. Balik ka sa bicycle. Di ba? Gano'n lang kasi. Bakit ka matatakot? Ano sabi nito? In the midst of their severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty, welled up in rich generosity. Ito pa matindi sa verse 5. And they exceeded, sabi dito, verse 4 pala, sorry. They urgently pleaded with us the privilege of sharing. Alam nyo kasi, sa totoo lang, nagagalit tayo sa pastor. Ito nagpipreach ako kasi alam ko na wala naman kayo matatights eh. Wala naman eh. Pero ito yung point, ito yung katotohanan. Alam niyo kapatid na ang tithing ay tinuturo ng pastor yan hindi para lang sa kanila, para makinabang. Part yun. Kahit naman ng gobyerno eh. Saan sila kumukuha ng sahod? Di ba? Di ba sa taxes ng mga tao? Saan kumukuha ang sahod ang ating mahal na presidente? Ang ating mga lahat na nasa gobyerno, kasama sa baba. Di ba sa mga taxes ng ating mga pulis? Ako, trainer ako ng mga pulis. Nag-handle ako ng mga training. Di ba? Hopefully, sa mga darating na panahon, makatulong pa lalo sa kanila. Mga government hospitals natin, mga frontliners natin, sa taxes kumukuha lahat yan. Yung mga ayuda natin, na tinatanggap, kayo, mga tumanggap, kami hindi kami tumanggap eh. Kayo tumanggap. Kami mga pastor, maraming pastor din tumanggap. Kasama ako doon. Kasi hindi, separation of church and state daw. Di ba? Hindi kayo kasama kasi kayo simbahan kayo, dapat ang sumuporta sa inyo, yung mga miyembro nyo. Paano nangyari yun? Yung mga miyembro nga namin, hindi naman nagtagtag-tithes eh. Di ba? Barya-barya ang binibigay. I'm talking about in general, not only to the church that I'm handling, but in general. Mga kapatid, tandaan natin lagi. Lahat tayo, mga mananampalataya, ito ay address sa lahat ng mananampalataya. Giving of your tithes and offering is part of your stewardship, and it is well up from your love for God, the grace on your part. Ano sabi rito? And they exceeded our expectations. They gave themselves first to the Lord. Alam nyo, para sa mga taong walang pagmamahal, relasyon, koneksyon sa Diyos, at pagkaintindi sa stewardship at kung ano nagagawa ng tithe sa kanila, mabigat sa kanila, burden sa kanila ang pagka-tithe. Hindi nila magagawa yan. Lalo yung mga greed, selfish, egocentric, mga self-centered, yung mga mayayabang, yung mga nagbibigay lang pag may camera, yung mga sinasabing fake pseudo giving. Ayan, mahirap sa kanila yan. Pero yung talagang mga mahal ang Diyos, sabi nga, huwag malaman ang binibigay ang kaliwa, ang kanan ang kaliwa. Ayan mga yan, talagang kahit dumaan sa pagsubok yan, kilala ko, marami akong kilalang ganyan, na kahit sa gitna ng kawalan, hindi nila kinakain yung pang-tithes nila. Di ba? Yung mga farmers, di ba yung seed, yung seeding, yung binhi, di ba hindi kinakain yan, tinatabihan yan, parang tithes yan, pamparami yan. Alam niyo, sa tutula, kaya huwag kayong magalit sa mga pastor, sa akin, huwag din kayong magalit. Kaya tinuturo ng mga pastor yan, kaya tinuturo namin yan. Ako, tinuturo ko yan.
Kasi bakit? Hindi yan para lang makinabang ang mga manggagawa, ang mga pastor, ang mga naglilingkod. At tama lang na makinabang dahil yun ang utos ng Diyos. Para yan sa inyo. Ha? Para yan sa inyo. Tingnan nyo maigi. Anong sabi dito? Ha? And they exceeded our expectation. They gave themselves first to the Lord. And then, by the will of God, also to us. So, ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ang pagbibigay ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ano dito, ha? Sabi rin sa verse 6. So, we urge Titus just as he had earlier made the beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. So, yung pagbibigay, hindi donation, hindi pledge, kundi pagbibigay, ang tithes ay pagsasauli sa Diyos. Pagsasauli yan ng mga bagay. Pagbagay na galing sa Diyos, tandaan nyo lang yan. Hindi sa iyo ang tithes. Yung 10% of the income, para sa gobyerno yan. Para sa gobyerno. Yung 10%, 12%, tax is 12%, hindi yan sa iyo. Ibalik mo yan sa gobyerno. Ibalik mo yan para may makinabang sa revenue mo, sa perang tinanggap mo, by your trading, by your income. Ibalik mo yan para mag-enjoy ang lahat. So, in short, mga kapatid, sa pagtatapos, gusto kong i-sum up na rito. At gusto kong bigyan ng pansin dito sa sinasabi ng Malakay chapter 3. Sabi dito, I the Lord do not change. Malakay 3 chapter 3 verse 6. I the Lord do not change. So you descendants of Jacob are not destroyed. So mga kapatid, tandaan nyo kung bakit tayo naiingatan sa pandemic na to, because God, His covenant is superseding, enveloping, and protecting us. Ever since, verse 7, the time of your ancestors you have turned away from my decrees, and have not kept them. Return to me. Okay, alam niyo, ang mga Israelita nakakalimot sa Diyos eh. Nakakalimot sila eh. Nakakalimutin nila ang Panginoon sa buhay nila. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Tapos sabi ng mga tao, but you ask, how are we to return? Paano kami manunumbalik? Paano kami manunumbalik sa iyo? O ano sabi ng Panginoon sa verse 8? Where a mere mortal, okay, rob God? Where a man rob God, mortal means man, no? Yet you rob me, nilalakawan ninyo ako. But you ask, how are we robbing you? Paano ka namin nilalakawan? In tithes and your offerings. You're under curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open. Now take note, ito lang yung utos ng Diyos na may kalakip na challenge. Alam kasi ng Diyos na ang tao, pagdating sa material na bagay, greed, selfish. Greed and selfish yan. Ayaw, kumbaga para bang ang pananaw nila nandito na sa lupa. Kaya kita nyo, pag ang tao mamamatay na, nag-iiba na ang isip nila. Pag tumatanda na, nag-iiba na ang isip nila. Kapag may crisis na, nag-iiba na, nakakalimutan nila yung kayamanan nila. Yun ang tao. Pero hanggat okay ang tao, yun na. Pero sabi dito, if I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ano sabi nila pa ako, tingnan nyo maigi. Kaya alam nyo sa totoo lang, kapatid, malalaman mo, kaya kita mo ang tao kapag may sakit, gumagastos ng milyon-milyon sa gamot, sa ospital, pero nakakalimutan nila na ang tunay na manggagamot ay ang Diyos. Hindi maigi. Verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will be called blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Mga kapatid, huwag na nating sabihin na, ang tithing naman, wala na yan sa New Testament. Sa Old Testament na yan, malabo po dahil sinasabi naman ng Bible sa Matthew 23:23, sabi rito, who to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law. So dalawa yan eh. Yung tinatawag na service, yung tinatawag na ordinances, and yung justice, mercy,
and faithfulness, sabi dito. You should have practiced the latter. So, hindi sinabing huwag ka na mag-tithes. Hindi sinabing huwag ka na gumawa. Kundi sinabi ng Panginoon, you have practiced the latter without neglecting the former. Ano yun? Justice, mercy, and faithfulness. O, ano yun? So, hindi inano ng Panginoon. Hindi niya inalis. Kundi sabi niya, I have not come to this earth to abolish the law, but rather to fulfill it. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, hindi ko sinasabing, nasa inyo yan, kung susundin niyo ang kautusan. Diba? Kung gusto niyo magbigay ng bariya sa Diyos, ito naman lang sa akin eh. Imagine niyo, kung lahat ng pastor magtrabaho na rin, huwag na magpastor. Sino mga ngalaga? Sino magpiprepare ng message? Sino mag-aaral para turuan? Sino mananalangin para sa mga tao? Isipin niyo maigi yan. Kung walang magtatax, congruent dito. Kung walang, conclusion na po ako dito ako magtatapos. Kung walang magtatax, sa tingin niyo may tatakbo pang politiko? Sige, subukan niyo maigi. Imagine niyo po, kung walang tax, walang taxes, sa tingin niyo mayroon pa magpapakamatay na politiko magtatakbong presidente, vice president, senators and congressmen kung wala naman palang makukuhang sahod, pork barrel, o funding, o whatever? Hindi, ano lang yan, sacrificial yan. Wala tayo dyan kung ano na lang ibigay ng mga tao, ng mga mamayang Pilipinas, yun na lang ang tanggapin nyo. Wala tayo, wala tatakbong ganun. Kaya nga dinisign ng Diyos, ang tithings para may pagkain sa kanyang bahay. Sino kakain building? Yung mga bato, hindi yan. Yung mga taong nagpapatakbo, yung magmula sa pastor hanggang sa mga tumutugtog pababa, yung mga naglilingkod sa kanyang iglesia, yung mga structural skeletal force para ang simbahan ng Diyos ay manatili at tumakbo at kasama ng mga kaloob para magbayad ng kuryente. Tandaan po natin lagi, para magpagawa ng simbahan. Ngayon, may mga may nakakatawa lang, pastor pa naman din na nagsasabi, sige, hamunan tayo! Wala lang tayo sa offering, magtingkod na lang tayo. Parang hindi pastor, parang hindi nagbasa ng Bible. Walang ganun. Hindi design ng Diyos yan. Huwag na tayo mawag ng Bible kung ganun naman pala. Mag-aral lang tayo galing sa puso natin. Yun naman pala hindi. Maling challenge yun ng sacrifice. Yung paglilingkod na nga, alam niyo sa totoo lang, kahit may sahod ng ating, conclusion na po ako bigyan niyo lang po ako ng panahon dito. Kahit nga yung presidente natin, sa totoo lang, mahirap yan. Ang pinakamahirap na trabaho maging leader. Maraming batikos, maraming criticism, constructive, maraming mga duda, ang hirap. Kaya ako damang-dama ko yung kabigatan ng ating mahal na presidente. Nakikisa ako, pinapanalangin ko siya, patatagin siya ng Diyos, ingatan siya ng Diyos, samahan siya ng Diyos, bigyan siya ng karunungan ng Diyos, kalakasan ng katawan, kasama ng buong kanyang sambayan sa Davao, yung kanyang mahal sa buhay, lahat mga anak niya, ingatan sila ng Diyos. So, kasama ng lahat ng mga mamayang ng Pilipinas, tayo lahat, ingatan tayo ng Diyos. Mga kapatid, huwag na ho natin guluhin pa ang isip ng ating presidente, huwag na natin guluhin pa ang isip ng mga tao, ng ating mayor, ng ating, alam niyo sa totoo lang, kahit nagkasakit pa ang kung sino sa mga namumuno, gagaling po yan. At hindi sabing gumaling yan ay paulit-ulit na para may ketong yan. Huwag nating isipin na kapag nagkasakit ng COVID-19 o ano man yan, virus man yan o ano man yan, ay para may ketong na habang buhay ka nang may sakit at ikaw ay iiwasan na. Huwag po. Alisin po natin yan. Masamang kaisipan yan. Magsisi po tayo. Kung tayo man ay nanakot, naglagay man tayo ng mga pananakot sa ating mga posting, magsisi po tayo dahil hindi po sa Diyos yan. Sabi nga, John 10:10, the thief is coming to steal your faith, to steal anything that you have, to kill your faith, and to destroy your body. Tandaan nyo lagi, mga kapatid, ang Diyos lang ang kasagutan. Siya ang pananampalatayaan natin, huwag ang pera natin, at ipanalangin natin ang ating bansa na pagalingin ng Diyos at maging normal ang takbo natin sa ating buhay. Kung kayo po ay may mga prayer request, kung meron pa po sa atin nakikinig na hindi pa tinanggap ang Panginoon, sa tingin nyo religious kayo pero hindi kayo sure kung maliligtas kayo, sumunod po kayo sa maikling panalangin ito. At bago yun, kung meron po kayong gustong ipanalangin, mamaya ay tawagan po ninyo yung number ko, mamaya po ibibigay. At kung meron po kayong karamdaman, sumunod po kayo sa panalangin ito ng malakas. Tayo po ay pumigit at manalangin.
sabihin niyo po sa inyong puso, dakilang Diyos, tinatanggap kita bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Buksan niyo po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Sa umagang ito, mula ngayon, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking puso. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. At sa umagang ito, punuin niyo ako ng iyong presensya. Sa lahat na may karamdaman, ilagay niyo po ang inyong kamay sa inyong mga sakit. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, dalangin ko kagalingan sa katawan ng inyong mga anak. Sa lahat na may sakit at karamdaman sa umagang ito, pagalingin niyo po agad. Hipuin mo kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke all the works of the devil. Sickness and illness right now in your body, you're healed, you're healed. It is finished because Jesus died for you. You're healed. Right now, God, I commit to you your people in Jesus Christ's name. Sa lahat po ng gusto na magpa-counsel o magbigay ng prayer request, I want to just call me or text me in my number 0922-763-0179 and 0927-338-5738. Ulitin ko po, sa nais magpa-counsel, nais magpanalangin o magtanong, okay, at magbigay ng suggestion sa mga vlogs po natin, 4:30 Tuesday. Okay, yung Friday po nire-reserve ko for seminars. So sa ngayon po ay wala muna tayong Friday kasi I'm reserving that day for seminars. Okay, pero Tuesday po 4:30 to 5:30 the Living Word Inside Forum today, 4:30 to 5:30 po yan. Tawagan niyo po ako 0922-763-0179 and 0927-338-5738. Okay? So magandang umaga po sa inyo lahat. Napakabuti ng Diyos. Magsama-sama po tayo sa panalangin. Panalangin niyo ako, panalangin ko kayo. At mag-post lang po kayo, mag-text lang kayo kung ano yung mga kabigatan ninyo. Magandang umaga po. Have a blessed Sunday. Have a great day ahead. Good morning to everyone. God bless us all. Amen.